Kay ganda naman pagmasdan ng lawa ng Laguna pag tahimik ito at kalmado. Pero pag malalaki ang alon, ang hirap mag-drive ng bangka. At ngayong araw ay mag-harvest kami ng cage. Kasi nga, petsa di peligro na at wala na tayong budget. Ngayong araw, mag-harvest tayo ng maya-maya or big head na tinatawag. At hindi lahat ng gwapo at macho ay sumasali sa pageant. Yung iba, pinipili na lang ang maging mangingisda kasi mas gusto nila ang tahimik na buhay. Tingnan mo naman lalakad, oh. Pwede. Adonis, oh. Yun, pambio. Dadami ang manonood nito. Ngayon naman ay pinipwesto na namin yung bangka namin sa pagkukuha na namin ng isda na cages. Buti na lang talaga nakisama ang panahon ngayon at medyo kalmada. At ngayon ginagamit nila yung dalawang kawayan na yan na may lumulutang na walang butas. Yan tinatawag namin dyan ay pangalos. Yan ang gagamitin natin para maipon yung isda sa isang kanto. Katulad nito, naipon na namin at sinasalok na namin. At medyo maganda yung laki ng isda na to. At mga 2 kilo at maganda na yung presyo. At medyo maganda rin ang laman. Pero kakaunti lang yung natirang laman kasi namamatay din talaga sila or minsan nabubutas sa mga cages. At napansin nyo na may tubig yung bangka namin. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, hindi na katulad nung dati na kahit i-deliver mo na patay yung isda o maya-maya dun sa dealer, dun sa may binangonan, sa fishport ay okay lang. Pero ngayon ay kailangan ng buhay bago mo siya i-deliver dun para fresh na fresh bago nila yelohan. Kasi medyo malayo rin yung biyahe. Ang kaso nga lang, pahirap lang din sa amin, sa aming mga mangingisda. Kasi nga, syempre lalagay mo pa ng tubig, tapos doble trabaho. Di bali sana kung yung pagbiluhay na dinala mo doon ay doble ang presyo, pero hindi. Same lang din ang patay. Ang kagandahan nga lang doon ay fresh na mayeyelohan o buhay pa yung isda bago ilagay doon sa fridge na pan-deliver na truck papunta sa Nabotas Fishport ay maganda pa yung quality ng isda. At yun naman ang kailangan natin, yung quality na dinideliver natin ay maganda. Kasi kung hindi maganda ang isda na binibigay natin, hindi magtutuloy-tuloy ang ating negosyo. At wala nang kukuha ng ating isda kung ang isda natin ay binasa na. Kaya naman, approve sa amin kahit nadoble yung trabaho namin ay dinideliver namin ng buhay ang isda dun sa fishport ng Binangonan ay okay lang. Kasi para magtuloy-tuloy ang ating negosyo, syempre sino ba naman ang hindi sasang-ayon para mas tumibay ang ating negosyo. Kasi kung magdi-deliver tayo na walang quality na isda or binasana o double dead na as in ilang araw ng patay, tapos di-deliver sa ibang tao, ay kawawa naman yung mga consumer. Tsaka sabi nga ni Gio, ay pagod lang yan. Kung pagod ka ngayon, matulog ka lang. Kinabukasan, may panibago ka ng lakas para sa hamon ng buong araw ba? Hindi ko rin alam. Sige, yun na yun. At sa aming mangingisda talaga ay dugot pawis. Wala sigurong pawis kasi lagi kami nababasa. Siguro dugot tuyo. Hindi mo napapawisan kasi laging basa kasi nasa dagat, di ba? Siguro yung mga magsasaka. Siguro pagod at tuyo at basa. Pwede. Sige na nga, yun na yun. Tapos itong ikatlong cages natin ay kakaunti lang na buhay. Siguro mga 50 piraso lang. Kasi ang nilagay namin dyan ay nasa 1,000 piraso. Pero ang tansya namin ay nasa 50 piraso lang natira. Ganun talaga kasi minsan nasisira ang cages dito sa lawa ng Laguna or minsan namamatay din. Pero pasalamat pa rin ako kahit papaano may natirang 50 piraso kasi yung iba nga nabobokya. Kahit kami nabobokya din. Kaya mas masarap nang makita na may laman kahit papaano. Mas mahirap yung bokya kasi isang taon mong hinintay tapos pag-aangatin mo na yung cages mo biglang walang laman. Tapos pag-angat mo kanduli ang kapalit. Kaya yun yung palatandaan na may sira yung mga cages pag may mga kanduli na pumasok at sobrang lalaki na. Kaya sa palaran din ang pagninegosyo ng cages kasi hindi mo alam kung may laman ba o wala. Depende na lang kung lagi mo siyang sinisisid o tinitingnan. Pero wala ka rin naman magagawa kung pagsisid mo ay sira na kasi lalabas at lalabas ang isda. Kahit anong mangyari, lalabas sila pag may sira. Kaya ang pagninegosyo ito sa palaran talaga.
Pero kahit pa paano kumikita. At may inaasahan ka. Lalo na ako ngayon na kailangan ko ng pera. Kaya nag-angat ako ng mga cages na halos 1 taon na mahigit na nakatenga dyan sa dagat. Kasi sobrang tagal din kasi lumaki. Depende rin sa panahon or kondisyon ng lawa ng Laguna kung paano lalaki ang mga isda namin. Kasi dito sa lawa ng Laguna, hindi uso yung magpapakain kami ng isda o magbibigay ng feeds. Dito kasi natural na sadya yung lawa yung nagbibigay ng mga pagkain para sa mga cages namin o mga alaga namin. At itong cages na ika-4 namin ay medyo maliliit yung laman. Kahit sabay-sabay sila na nilagay sa cages ay minsan may napag-iiwanan. Katulad nito, nasa 1 medya lang yung laki nila at sukat or bigat. May mapa na ba tayo? Yung mapaghanayan na gampat. Nagaling sila. Nagaling. Pagpabot. Pero ito sa raya, tapatan. Yan na nga, tapos. Wala na pwede. Dinata. At ito na yung ika-5 nating cages at napaparami yung angat natin kasi kakaunti talaga yung mga laman at kakaunti lang yung natira. At ito naman tong pinsan ko, talaga naman butas. Wala nang pambili ng brief. Para sa pamilya ay gagawin lahat. May bigay lang ang mga pangangailangan nila. Tama ba, boss, ito? At ito naman ang ika-5 cages. At sa tansya ko, nasa 50 peraso na naman ang natira. Ganun talaga. Sa palaran lang talaga. At pasalamat na rin ako kahit pa paano walang bokya. Kasi nung nakaraan taon na harvest ko, siguro 2 yung bokya ko kasi may sira. At di maiwasan dito. Lalo na yung kasi madami mga bangka na bumabiyahe din pag gabi. Minsan di nakikita yung cages mo at nasasabitan. Lalong-lalo na yung kitang at saka yung mga mananakag. Buti na lang ngayon sa pag-uwi ko ngayon wala na mananakag, pinagbawal na. At naging healthy yung lawa ng Laguna. Kasi pag may mananakag, nahuhuli nila yung mga maliliit na isda at halos malimas nila yung lawa ng Laguna. Pero ngayon wala na mga mananakag at pinagbabawal na. At kagandahan ngayon ay madami na nakikinabang, lalo na sa mga taga-isla. Halos lahat ng may skylab or baklad ay nakakahuli. Di pa rin mapuno yung bangka natin kasi medyo kakaunti talaga yung laman. Medyo inaalat tayo pero yung alat na may konting tamis kasi may laman. Mahirap naman yung alat talaga na walang laman. At ito pala yung papa ko at naghihinain siya ng kanduli. Sarap nito, may vitamins to eh. Vitamin T. Alam na yun ng mga taga-isla kung anong vitamin yun. Pero yung may mga vitamin T ay yung mga nasa gilid lang na nahuhuli. Pero itong mga nasa laot at nakulong to sa cage. Nandito nakakain ng vitamin T. At tingnan mo, no, laman na laman, no. Akala mo, pag hiniwa mo, akala mo baboy, oh. Ang laki ng kanduling to. Sarap. Ito yung mga paborito ng mga taga-isla. Sarap iluto nito. Huwag kayong maglaway. At ito na yung ika-7 natin na cages. At talagang kakaunti ang laman pero thank you Lord pa rin at may laman kahit papaano. At ito maganda-ganda yung laman. Kaya mabubuno natin yung kilo na kailangan natin ngayong araw na i-deliver. At 8 cages lang yung aangatin natin. Sana makasakto tayo sa kilo kasi yung ating dealer ay naghahanap ng 2 tons na kilo ng maya-maya. Sana naman ma-provide natin. Pero sa tingin ko mukhang kukulangin kasi halos lahat ng cages ko ay may mga sira.
or kakaunti yung laman. Pero buti na lang minatira kahit papano. Kumbaga yung may magandang laman lang ay nasa 3 cages. Yung 4 ay kakaunti na ang laman. Mga 100 piraso or 50 piraso. Kahit papano may kilo pa rin. Ganun talaga yung pagninegosyo ng ganitong klase ng hanap buhay sa fish farm. Lalo na dito sa Lawa ng Laguna. Talagang swertihan lamang. Or kung masipag ka, lagi mong sisirin yung cages mo para makita mo yung kung may butas or wala. Pero siyempre naman, hindi naman natin lagi nakikita. Lalo na dito sa Lawa ng Laguna, medyo madilim o malabo yung tubig. Lake kasi ito Pero ganoon naman talaga, kahit ano namang klaseng negosyo ay talagang sapalaran or hindi mo alam yung kalalabasan. Pero at least, sinubukan mo at matututo ka sa mga karanasan na mararanasan mo sa buhay or sa pagninegosyo. At sa susunod, alam mo na kung anong gagawin mo. Basta ulit-ulitin mo lang hanggang makuha mo at mapagtagumpayan mo. Ngayon naman ay naubos na yung 8 nating cages at kulang pa yung kilo na kailangan natin i-deliver sa Binangonan Fishport. Ito pala yung mga pinsan ko, mga kasama namin. Ayun papogi pa si Barbie. Mga pogi yan yung pogi talaga. Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng mga pogi at gwapo yung nag-aartista. Yung iba ay nangingisda or pinili na lang maging mangingisda. Ito na, mag-aangat tuloy ako ng cages, mga 2 kasi kulang talaga Hindi kakasya sa kilo na kailangan ng ating dealer. At sana naman ay may laman. Kasi halos 2 years na ata itong bigid ko dito sa gilid. At halos hindi masyado lumalaki. Hindi ko lang nakunan yung isang video, yung una naming inangat ay halos pitos lang. 2 taon na yun. Kasabayan nung una naming kinuha na sa berde namin. Ngayon, ganun pa rin. Pitos pa rin. Baka may kanduli. Grabe. At yun na, wala na, hindi na talaga kami nakasakto ng 2 tons. At kahit papano ay makakilo to ng 1.5 tons. Kahit papano malapit. At i-deliver na namin to doon sa Fishport sa Binangonan. At ang biyahe namin ay mga ilang oras. Siguro mga 2 oras. Kasi sobrang mabagal lang itong bangka namin. Kasi daan-daan. Kasi madami kaming karga. May tubig na, may isda pa. Kaya doble-doble. Tsaka doble rin yung gastos sa krudo kasi medyo mabigat talaga yung dala. Lalong-lalo na pag tubig. Tapos may isdang kasama. Sobrang bigat ang dala ng ating makina. At yung makina namin dito sa bangka namin ay 4DR7. At diesel engine siya.
Ngayon naman ay binabawasan na namin ng tubig kasi malapit na kami dun sa fishport ng Binangonan at kailangan na namin yung tanggalin ng tubig para magaan na yung dala ng ating bangka. Buti na lang at dito sa mga biget at maya-maya ko ay walang masyadong buntis. Kasi minsan talaga ay may mga buntis na maya-maya at biged. At pag buntis yung maya-maya mo or biged ay iba ang presyo, mas mababa. Kaya buti na lang walang masyadong buntis at saka yung kuba. Minsan kasi nakukuba yung biged, lalo na pag walang pataw yung mga cages or natanggal yung pataw at hindi mo napansin. At yung mga biged din bumabaluktot at tawag namin doon kuba. At iba rin ang presyo doon, mas mababa. Kaya maganda ang laki ng mga bigid ko ngayon. Kahit papano na kahit kukunti yung laman, eh maganda naman yung mga sizes nila. Pag masikip kasi yung cages mo, matagal bago lumaki yung bigid. Pero pagka kaunti yung laman, ay maganda yung mga sizes nila. O depende din sa cages mo kung lakihan mo at malaki din yung marami din ilalagay mo. At nandito na kami sa fishport ng Binangonan, Rizal. Dito namin ibabagsak ang aming isda. Siyempre hindi pa rin natatapos yung buong araw namin. At ang oras na ngayon ay 1:00. Nag-umpisa kami ng 7:00 ng umaga. Napaputok pa lang yung araw. At ngayon ay di-deliver pa namin. Ganito talaga yung trabaho namin dito sa Lawa ng Laguna. Lalo na sa pag-fish farm. Matrabaho talaga. Bantay mo hanggang paglaki. Tapos pagka haharbisin mo na, kailangan mo pandalhin sa mga dealer. Kaya hindi talaga biro ang pagka-negosyo ng fish farm, lalo na dito sa Lawa ng Laguna. Talagang ang puhunan mo ay sipag at tiyaga. Hindi ka matyaga, wala kang aanihin. Katulad dito, dinidiskarga na namin. Tapos ididiskarga na natin siya, isa-isa pa yan, lalagay sa banyera. Tapos bubuhatin pa doon paakyat. Mismo dun sa magkilo or dun sa dealer. Kaya bago maging pera, yung pinaghirapan mo o inihintay mo ng ilang taon eh sobrang sipag at tiyaga pa ang kailangan mo bago mo mahawakan yung pinaghirapan mo ng isang taon. Ngayon naman ay kikiluhin naman natin. Sana naman ay maganda-ganda yung kilo na ating makukuha. At maganda-ganda yung presyo. Depende kasi sa laki ng bigid or maya-maya yung presyo.
Ngayon naman ay pauwi na kami at natapos na rin. At alas 2 na makauwi kami at ang biyahe namin siguro mga 1 oras. Mga alas 3 nasa bahay na kami. Ganito talaga ang buhay ng farming dito sa Lawa ng Laguna. So hanggang dito na lang mga tol.